Nasilayan nga natin ang kauna-unahang teamwork na ginawa nila Shin at Sakamoto nang bugbugin nila si Spill gamit ang sarili nitong piano, at sa sobrang galing nila ay nakaligong pa sila ng masigabong palakpakan sa crowd. Sa loob naman ito, lumalabas na napanood ni Ando kanilang labanan. Ano kaya ang gagawing hakbang nito sa pagtakas nito sa JAA? Tara na't alamin natin. Ipagpapatuloy natin ang kwento sa chapter 199 na pinamagatang Ikari. Matapos ang laban nila, napakomento sila Shin at Sakamoto na baka isa silang piano genius dahil sa galing nila magpiano kanina. Nang pagmasdan nila ang paligid, sabay nilang napansin si Ando na nakasandal sa isa sa mga pillars ng kwarto. Dahan-dahan itong lumapit sa kanila habang kinukuha ang kanilang atensyon. Tinawag ito ni Shin na Dad habang si Sakamoto ay napaisip na ito yung target niya. Tinawag naman ito ni Ando si Shin sa kanyang pangalan at tinanong kung ano yung kailangan niya dito, kung saan nagulat si Shin na alam nito yung pangalan niya. Nang sasabihin niya pa lang na dahil alam nito yung pangalan niya ay talagang ito ang kanyang tatay, naputol yun nang sabihin ni Ando sa kanya na mukhang nire-resent niya ito, pero ganun din daw ang nararamdaman nito patungo sa kanya. Pinoint ni Ando sa kanya na siya ang dahilan kung bakit ito hinahabol ng JAA. Salamat daw sa kanya ay nawala dito ang lahat. Siya daw ang naging bane ng kanyang existence. Nanlaki yung mga mata ni Shin dito at kita ang sakit na kanyang daramdaman nang marinig yun. Gayunpaman, nakuha niya yung atensyon ni Sakamoto nang bigla niyang sabihin na seryoso ba dito si Ando. Akala daw ba nito ay kaya siya nitong mabies? Nagtaka dun si Ando kaya sinigaw ni Shin na mukhang sinusubukan muli nitong tumakbo at alam niya na daw yung iniisip nito. Meron namang inilabas si Ando na button at nang pindutin nito yun ay nagsani iyon ng malakas na pagsabog sa left side ng ship. Nabahala yung mga taong on board nang marinig yun. Pagkatapos, tinawag ni Ando si Sakamoto na JAA hitman kaya napalingon ito sa kanya. Sinabi niya dito na nagplanta pa siya ng isa pang bomba sa ship na ito na 10 times ang lakas sa kanina. Kapag namatay daw siya ay sasabog yun at magsasanhi ng pagkadamay ng halos 7,000 passengers doon. Pinoint niya din na nakasaad sa Article 23 of the JAA Regulations ay pinagbabawal ang pagpatay ng bystanders, kaya hindi daw siya nito pwedeng patayin. Nabahala si Shin nang marinig niyang may bomba sa ship, habang si Sakamoto ay tinawag si Ando na pure scum dahil ginagamit pa nito ang mga inosenteng bystanders bilang human shield. Kumontra naman si Ando at kwinestyon ang pagturo ng isang hitman sa kanya tungkol sa morals at nagkomento na ang rich daw nun. Sumunod nun ay tinanong siya ni Sakamoto kung nasaan na yung bomba, kaya tinuwanan niya lang iyon at sinabi na as if naman nasasabihin niya iyon dito. Nanlaki naman ang mga mata ni Shin na tila ba may napansin sa kanilang usapan, habang si Ando ay idinagdag na once na umalis ng port yung ship, makakarating na sila ng international waters sa loob ng 30 minutes, kung saan labas na ito sa jurisdiction ng JAA. Sinabi niya din na natalo na agad si Sakamoto nung pagka-board niya pa lang. Sumunod nun ay mabilis namang kumilos si Sakamoto upang subukang hulihin si Ando. Gayunpaman, nang makakalapit pa lang siya dito ay may bagay na nagsimulang lumipad papunta sa kanya. Solido iyong tumama sa kanya at dahil dun ay napatalsik siya sa pader. Tinawag naman ni Ando yung may kagagawan nun na Ikari at pinoint na mukhang natagalan nito. Sa side ni Sakamoto, nagtaka siya kung saan nanggaling yung atake na yun at nang tignan niyang maigi yung ibinato sa kanya ay nakita niya na isa iyong angkla. Hinila naman ni Ikari yung angkla niya at sinimulan niyong paikot-ikutin habang sinasabi na wag naman yun sabihin ni Ando. Lumalabas sa si Ikari pala yung naka-shades na kasama nito ni Ando at nagkomento pa ito na hindi niya ginustong i-interrupt yung family reunion niya kaya hino-hold back niya yung sarili niya dito. Pagkatapos namang punasan ni Sakamoto yung tumutulong dugo niya galing sa kanyang bibig, agad siyang pinadalhan muli ni Ikari ng anchor attack. Bilang counter, ginamit niya ang kanyang pistol at binaril niya yung chain ng anchor nun upang lumiko ng kaunti ang trajectory ng atake. Pagkatama naman ng atake niya sa pader, nagkomento itong si Ikari na hindi niya sila hayaang makatakas. Nakarating sila Sakamoto at Shin sa isang koridor at habang tumatakbo sila ay napatanong si Shin kung ano yung gagawin ni Sakamoto. Ipiniliwanag niya na kapag pinatay niya si Ando ngayon ay sasabog yung ship, kaya kinakailangan niya munang hanapin yung bomba at i-disarm yun. Sumunod nun ay tinanong niya naman na hindi daw ba ay binasa ni Shin yung isipan ni Ando kung saan sinubukang magsinungaling ni Shin at sinabi na hindi at nakalimutan niya yun, pero agad niya namang napansin na nagsisinungaling ito. Tinanong naman siya ni Shin na tama daw ba na kapag nahanap niya na yung bomba ay papatayin niya na yung tatay nito kung saan sumang-ayon siya. Dahil sa sagot niya, biglang napasigaw si Shin na pumunta na lang siya ng impyerno at bakit daw siya natutulungan.
Isa man daw scam yung lalaking yun, pero siya pa din yung long lost dad niya. Sino daw ba siya sa tingin niya, tanong nito. Naputol naman yung pagkontra nito ni Shin nang may mapansin si Sakamoto na paparating sa gilid nila. Tinulak niya si Shin at dahil doon ay siya yung natamaan ng angkor attack ni Ikari na nagpatago sa kanya sa pader, habang si Shin ay gulat na protektahan niya ito. Bigla namang hinablot ni Ikari si Shin at sinimulan nitong amuyin. Pagkatapos, napakomento ito na medyo may amoy nga siya ni Ando. Nagalit ito sumunod nun at nairitang tinawag si Shin na Little Maggot at tinanong kung sa tingin niya ay hot stuff na siya dahil mas malapit siya kay Ando kesa dito. Dahil doon itakang-taka si Shin kung anong meron sa freak na ito at nandiri siya dito. Tila bisit na bisit itong si Ikari sa kanya dahil ininterrupt niya daw ang special cruise nito kasama si Ando. Binalak siya nitong patayin at unti-unti nitong hinigpitan ng pagkakasakal sa kanya. Sa kabutihang palad, sinuotan ni Sakamoto si Ikari ng decoration na salbabida sa leeg at malakas itong hinila papunta sa pool area ng ship. Napatilapon si Ikari papunta sa pool matapos yun at habang naghihingalo pa si Shin, bigla niyang narinig si Sakamoto na sinasabihan siyang tumakbo habang papunta yon sa pool. Nagsorry si Sakamoto sa kanya at pinoint na wala siyang mga magulang kaya hindi daw nito alam kung anong nararamdaman niya. Sinabi nito na siya na ang bahala sa kalaban habang sumakay na daw siya ng lifeboat at tumakas. Pagkaahon naman ng katawan ni Ikari sa pool, napakomento ito na hindi isang ordinaryong small fry si Sakamoto kaya napatanong din ito kung saan siya nanggaling. Seryosong sumagot naman si Sakamoto na kasapi siya ng order. Sumunod noon ay pinakita sa atin si Shin na nag-iisip kung ano yung gagawin niya habang si Ando ay nag-aabang sa kung ano ang mangyayari. At yun na nga, isang nakakapanabik na bakbakan na naman ang ating hihintayin. Ngayong alam na ng kalaban na kasapi si Sakamoto sa grupo ng pinakamalakas na hitmen, anong moves kaya ang gagawin nito upang tapatan ng ating legendary assassin? Abangan natin yan sa susunod na kabanata.